Isang top student mula sa isang prestihiyosong universidad ang gumulat sa Taiwan matapos niyang brutal na sakin ang kanyang girlfriend ng 47 beses sa publiko sa harap mismo ng mga taong dumadaan. Matapos niyang patayin ito, inalis niya pa ang underwear ng biktima at gumawa ng isang nakakagulat at nakakakilabot na gawain sa katawan nito. Dahilan kung bakit itinuturing ang kaso na isa sa pinakawalang awa at pinaka-nakakakilabot na pagpatay sa kasaysayan ng Taiwan. Paano nga ba nauwi sa madugong trahedya ang isang relasyon na nung una ay mukhang puno ng pagmamahal sa loob lamang ng kalahating taon? Nagsimula ang kwentong ito noong umaga ng September 22, 2014, bandang 6 a.m. Marami ng taong naglalakad sa Nanjing East Road sa Songhan District, Taipei. Abala na rin ang isang malapit na breakfast shop sa paghahanda ng pagkain at walang nakaalam na sa loob lamang ng ilang minuto, magiging eksena ito ng isang trahedya. Ang 22 years old na si Lin Pinchen ay papunta sa kanyang trabaho gaya ng dati. Isa siyang student teacher sa isang kalapit na elementary school at kilala sa kanyang magandang mukha at mabait na ugali. Nung gabi bago pa ang insidente, nagreklamo na siya sa kanyang mga kaibigan tungkol sa tuloy-tuloy na pangaharas ng kanyang ex-boyfriend. Matapos niya ngang bumili ng almusal at makarating sa isang kanto, bigla na lang may sumulpot na lalaki at mahigpit siyang hinawakan sa kanyang braso. Ito ay ang kanyang 29 na taong gulang na ex-boyfriend na nagngangalang si Chan Yenwen. Maputla ang mukha niya, nanlilisik ang mga mata at may hawak siya na kutsilyo. Natakot si Lin na makita siya at pilit na nagpumiglas pero masyadong malakas si Chang para makatakas siya. Sa una, inakala ng mga nakasaksi na simpleng pagtatalo lamang ito ng mag-asawa. Pero agad rin nilang napansin na may mali nang makita nila ang kutsilyo sa kamay ni Chan. Habang mas lalo nga siyang nagiging emosyonal, paulit-ulit niyang sinasabi ang mga katagang, "Plano kong tapusin ang buhay ko ngayon. Ito na ang huling araw ng buhay ko. Pakiusap, maging girlfriend kita sa huling pagkakataon. Huwag mong sirain ang mga pangarap ko o sabay tayong mamamatay." Pero sa kabila ng kanyang mga pakiusap, paulit-ulit pa rin tumatanggi si Lin at gusto na ngang umalis. Nang muling nilinaw ni Lin na tapos na talaga ang kailang relasyon, tuluyan na nawala ng kontrol si Chang. Hinawakan niya na mahigpit ang kutsilyo at sunod-sunod na inunday ito kay Lin ng napakabilis at napakarahas. Ang sigaw ni Lin at ang sigawan ng mga takot na nakasaksi ay gumulat sa tahimik na umaga. Sa puntong iyon, tuluyan na ngang nawala ng kontrol si Chang. Hindi niya pinansin ang pagmamakaawa ng biktima at patuloy niyang inundayan pa ito ng sak. Mabilis na napuno ng dugo ang lugar, nabasa ang damit ni Lin at nalagyan din ng dugo si Chang. Pero hindi pa rin siya tumigil. Pagkalipas ng ilang minuto, bumagsak si Lin, puno ng dugo at hindi na nga ito gumagalaw. Kalaunan, natuklasan ng mga forensic examiner na siya ay sinaksak ng 47 beses. Karamihan sa mga tama ay sa kanyang leeg, dibdib at naputol rin ang malaking ugat sa kanyang leeg, kaya agad nga siyang namatay sa pinangyarihan ng krimen. Ang sumunod na nangyari ay mas lalo pang nagpasyak sa mga tao. Sa halip na tumakas, gumawa si Chang ng isang nakakakilabot na gawain sa katawan ng biktima. Inalis niya ang underwear nito at ginawa ang isang bagay na hindi kayang unawain ng kahit sinong nakakita. Dinilaan niya ang maselang bahagi nito habang umiiyak at paulit-ulit na sumisigaw ng mga katagang, "Mahal kita hanggang sa huling hininga ko." Pagkatapos nito, umupo siya sa tabi ng katawan ni Lin at umiyak ng malakas. Sinubukan niya ring magpatiwakal sa pamamagitan ng pagsakrili niyang leeg, pulso at tiyan. Maya-maya dumating ang mga pulis matapos makatanggap ng emergency call mula sa mga saksi. Nang makita nila ang dugoang eksena at walang buhay na katawan ni Lin at si Chang na sugatan, labis silang nagulat. Mabilis naman nilang pinigilan ang lalaki. Hindi na nga lumaban pa si Chang. Sa halip, paulit-ulit lamang siyang umiiyak at sinasabing, "Hindi ko na uulitin, mali ako." Agad nga siyang dinala sa kustodiya ng pulisya. Ang brutal na pagpatay ay mabilis na naging headline sa buong Taiwan.
Paano nga ba nauwi sa ganitong kakilakilabot na krimen ang isang relasyong noong una ay normal lang? Para maintindihan natin ang ugat ng trahedyang ito, kailangan nating balikan kung paano nagkakilala sina Chang at Lin. Kahit na sa simula ay mukhang masaya at sweet ang kailang relasyon, may mga babala na pala mula pa lamang sa umpisa. Ipinanganak noong 1985 si Chang. Inilarawan siyang isang matalinong estudyante. Magaling siya sa pag-aaral at palaging mataas ang kanyang mga marka. Noong high school, halos kalahating punto na lang ang kulang para makapasok siya sa una niyang napiling paaralan. Dahil hindi niya nga matanggap ang resulta, nag-retake siya ng exam at kalaunan ay natupad niya ang kanyang pangarap na makapasok sa Department of Civil Engineer sa National Taiwan University. Sa universidad, hindi lamang siya magaling sa academics, kundi mahusay din siya sa online games. Pinamunuan niya ang kanyang team at nanalo sa isang gaming competition. Nakilala siya sa campus at hinangaan ng marami. Pagkatapos ng graduation, ginamit niya ang kanyang mataas na educational background at kakayahan para makapasok sa kilalang accounting firm sa Taiwan bilang auditor. May stable siyang trabaho, malaki ang kita at itinuturing na talentado at nakakatawa rin. Sa paningin ng iba, isa siyang taong may magandang kinabukasan at perpektong buhay. Pero kaunti lang ang nakakaalam na may emosyonal na problema pala si Chan mula pa noong bata siya. Dahil sa kanyang itsura, nasanay siyang mabuli nung bata pa siya, na nag-iwan ng malalim na insecurity sa kanya. Kasabay rin ito dahil sa kanyang talino at tagumpay sa pag-aaral, naging sobrang taas din naman ang kanyang self-confidence at pride. Ang dalawang magkasalungat na damdaming ito, mababang self-esteem at pagiging mayabang ay palaging ang nag-aaway sa loob niya, kaya't naging sensitibo at emosyonal siya. May problema rin ang kanyang buhay pamilya. Madalas raw magalit at laging nananakit ang kanyang ama kapag ito ay lasing. Minsan ay sinasaktan siya bago humingi ng tawad. Dahil sa ganitong klase ng pagpapalaki, natutunan ni Chang ang hindi healthy na paraan ng pag-handle ng emosyon at nagkaroon siya ng mahinang emotional control na siyang naghasik nga ng binhi ng trahedyang mangyayari kalaunan. Noong November 13, nakilala niya nga online ang 19 na taong gulang si Lin. Si Lin ay mula sa isang simpleng pamilya at nag-aaral upang maging teacher sa National Taichung University of Education. Siya ay maganda, mabait, sincere at mapagmahal na tao. Isa sa kanyang mga hobby ay ang paglalaro ng video games. At dahil experienced gamer si Jiang, mabilis silang naging malapit dahil sa pareho nga sila ng interes. Humanga si Lin sa gaming champion habang si Chang naman ay nakaranas ng tunay na pag-aalaga at atensyon na hindi niya nararanasan sa kailang bahay. Dahil dito, lalong nahulog ang loob niya sa masayahin at mabait na dalaga. Pagkatapos ng ilang buwang pag-uusap nila online, sa wakas ay nagkita nga sila ng personal. Na-attract agad si Chang sa kagandahan at pagka-inosente ni Lin at mas lalo pa nga niyang pinursigi ang panliligaw dito. Dahil humahanga rin si Lin sa kanya at komportable nga siya pagkasama ang binata, nahulog din ang loob niya kay Chang. Nakita niya nga kay Chang ang pagiging magalang at matalino ito, kaya't agad niyang sinagot ang binata. Sa simula, naging masaya ang kailang relasyon. Pagsapit ng Mayo 2014, nagdesisyon na ang dalawa na magsama ng manirahan sa iisang apartment. Madalas din silang mag-travel at gumala. Nagpo-post sila ng mga picture at update sa kanilang mga social media, kaya tinitingala sila ng iba bilang isang perfect couple. Sa mga unang buwan ng pagsasama, inalagaan at minahal ni Chan si Lin. Binibigyan niya ng atensyon ang lahat ng pangangailangan nito at naramdaman naman ni Lin na nahanap niya taong pwede niyang makasama habang buhay. Nangako pa nga siya sa kanyang sarili na magiging mabuti siyang asawa at bubuo ng maayos at masayang tahanan kasama si Chang. Pero habang tumatagal, unti-unti namang nakita ni Lin ang isa pang bahagi ni Chang, isang parte na nakatago sa likod ng kanyang mabait na anyo. Ang sweet na relasyon ay unti-unting naging parang kulungan. Ang pagiging controlling at sobrang possessive ni Chang ay nagsimula ng lumabas. Nakalaunan ay nagdala ng pagkasira ng kanilang relasyon. Hindi nagtagal matapos silang magsama sa isang bubong, napansin na ni Lin ang sobrang pagsiselos ni Chang. Hindi nga nito kayang tanggapin kahit may simpleng pakikisalamuha lamang siya sa ibang lalaki, kahit ordinaryong usapan sa trabaho o simpleng pagiging polite lang. Itunuturing niya na agad itong pagtataksil.
Araw-araw pagkatapos ng trabaho, ang unang ginagawa ni Chang ay ang i-check ang cellphone at bag ni Lin. Binabasa niya rin ang mga message, tinitingnan ang call history, at ginagamit pa ang mga resibo ng mga binili ni Lin para itrack kung saan siya nagpunta dahil natatakot siyang may iba itong kinikita. Kapag may nakita siyang kahit maliit na pakikipag-ugnayan ni Lin sa isang lalaki, kaibigan man ito, katrabaho o kakilala lamang, kahit gaano ito kaliit na pag-uusap, nagagalit na nga siya ng sobra. Madalas silang mag-away at minsan ay gumagamit pa siya ng masasakit na salita. Sa simula, naniwala pa si Lin na ganito lang kumilos si Chang dahil sobrang nagmamalasakit ito sa kanya at natatakot lamang itong mawala siya. Pero ang kanyang pasensya at pag-unawa ay lalo lamang ang nagpalala sa ugali ni Chang. Isang araw, papunta si Lin sa kanyang trabaho nang aksidente niyang makasalubong ang isang lalaking katrabaho. Nagpalitan lamang sila ng ilang magagalang na salita nang bigla namang sumulpot si Chang mula sa gilid ng kalsada. Masama niyang tiningnan ang lalaki at pinagbantaan itong lumayo sa kanyang girlfriend na nagdulot ng sobrang awkward at tensyonadong eksena. Dito napagtanto ni Lin ang isang nakakatakot na katotohanan. Nalaman niyang palihim pala siyang sinusundan ni Chang araw-araw papunta at pauwi sa kanyang trabaho. Binabantayan pala nito ang bawat kilos niya. Labis nga siyang kilabutan nang malaman ito. Pagka-uwi nila, nagkaroon sila ng matinding pagtatalo ng araw na iyon. Mariin namang sinabi ni Lin na hindi siya pag-aari ni Chang at hindi na nga niya kayang tiisin ang buhay na palaging minamanmanan at kinukontrol. Sa gitna ng away na iyon sa unang pagkakataon ay naging pisikal na marahas si Chang. Hindi niya nga matanggap ang pagtutol ni Lin at naniniwalang iiwan na siya nito, kaya't nawalan siya ng kontrol at sinampal niya si Lin ng napakalakas sa muka. Pero agad pagkatapos ng ginawa niya, nakaramdam siya ng pagsisisi. Lumuhod siya sa sahig, umiyak at humihingi ng tawad kay Lin. Sinabi niyang sinaktan niya si Lin dahil sa sobra nitong pagmamahal sa dalaga at natatakot nga siyang iwan nito. Paulit-ulit niyang ipinangako na hindi niya na nga ito uulitin pa. Dahil naalala ni Lin ang masasayang panahon nila noon, lumambot ang kanyang puso sa nobyo at muli niya nga itong pinatawad. Pero ang mga pangako nga ni Chang ay naging walang laman. Hindi nagtagal, bumalik nga siya sa dati niyang ugali. Palihim pa rin niyang chinecheck ang cellphone ni Lin, sinusundan ito at lalo pang naging marahas. Ang pananakit ay naging mas madalas at mas malala. Matapos ang paulit-ulit na away, abuso at kontrol, tuluyan ang nawala ng pag-asa si Lin sa kailang relasyon. Napagtanto niya na ang pagmamahal ni Chang ay sobrang bigat at baluktot na hindi niya na nga kaya pang tiisin. Natakot na siya na kung magpapatuloy pa ito, tuluyan na nga siyang masisira o baka pati ang buhay niya ay mawala. Noong unang bahagi ng September 2014, nagdesisyon na si Lin at sinabi kay Chang na gusto niya na nga makipaghiwalay. Lubos namang naapektuhan si Chang sa kanyang ginawa. Sa halip na makita na ang kanyang pagiging controlling at mapanakit ang nagtulak kay Lin na umalis, pinaniwala niya ang kanyang sarili na may ibang lalaki si Lin at niluloko siya nito kaya't gusto nitong makipaghiwalay. Desperado siyang mabawi si Lin kaya't nagmakaawa nga siya at nakiusap dito. Maging ang pagbabanta na magpapatiwakal siya ay ginawa niya na rin. Pero sa mga pagkakataong ito, buo na ang loob ni Lin at hindi na nga siya nagbago ng desisyon. Nang makita ni Chang na buo na ang pasya ni Lin, dito nakabuo siya ng isang plano. Sinabi niya nga na magpunta sila sa Japan sa huling pagkakataon. Para nga raw ito sa kanyang last chance. Sinabi niya rin na kung pagbalik nila ay gusto pa rin ni Lin na makipaghiwalay, papayag na siya rito. Una, tumanggi naman si Lin, pero dahil sa patuloy na pamimilit ni Chang at sa takot niya nga na baka may gawin itong masama sa kanyang sarili, pumayag na rin siya sa huli at sumama sa Japan. Sa kasamaang palad, hindi na iligtas ng biyahe ang kailang relasyon. Sa halip, ito pa ang naging simula ng trahedya at lalo pang nagpalala sa obsesyon ni Chang. Sa buong biyahe, halos araw-araw sila nag-aaway kahit sa maliliit na bagay. Patuloy pa rin ang mga hinala ni Chang na niloloko siya ni Lin. Nang makita niya ang mga larawan ng mga hindi pamilyar na lalaki sa cellphone nito, hindi siya naniwala sa paliwanag ni Lin at itinuring niya nga itong ebidensya ng pagtataksil. Habang natutulog si Lin, itinali niya ito gamit ang isang lubid at pinagsamantalahan niya ang dalaga ng 2 beses. Pinilit niya rin itong kuhaan ng maraming intimate na litrato
at pinagbantaan na ipapadala niya ito sa kanilang pamilya, mga kaibigan at katrabaho kung makikipaghiwalay sa kanya si Lynn para sirain ang kanyang reputasyon dahil sa takot at kawalan ng pag-asa matapos ang pang-aabuso at pagbabanta. Pansamantalang sumuko si Lynn at bumalik sa Taiwan kasama siya. Pagbalik sa Taiwan, dito na nag-isip si Lynn kung paano makakatakas sa kanyang nobyo. Palihim siyang gumawa ng plano na umalis na sa kailang tirahan at humingi ng tulong sa mga kaibigan para makahanap ng bagong lilipatan para tuluyan ng makalaya kay Chang. Pero natuklasan naman ito ni Chang. Sa pagkakataong ito, hindi niya na naisip na makipagbalikan. Sa halip, nagsimula na siyang mag-isip na magpatiwakal na lamang silang dalawa. Noong September 20, 2014, matapos niyang makita ang isang lalaking kaibigan ni Lynn na hinatid itong pauwi, tuluyan na nawalan sa katinuan si Chang. Pagsapit ng September 21, nagsulat si Chang ng mga pamamaalam na sulat para sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Sumulat din siya ng isang liham para kay Lynn. Nakalagay dito ang mga katagang, para kay Lei Penchen, ang pag-ibig ng buhay ko. Sana maibalik ko ang mga oras para maipakita ko sa iyo ang tamang pagmamahal. Prinsesa ko, sasamahan kita gamit ang buhay ko. Huwag mong sisihin ang kahit sino. Matapos siyang isulat ang mga sulat, pumunta na siya sa isang supermarket at bumili ng kutsilyo at nagdesisyon na isagawa ang kanyang plano. Pagsapit ng September 22, bandang 4:04 ng umaga, bigla na lamang nagising si Chang. Napansin niya na ang oras ay puno ng numerong 4 na sa kulturang Chino ay tunog ng kahulugan na kahawig ng salitang kamatayan. Naniwala nga raw siya na ito na raw ang senyalis mula sa langitan na oras na para tapusin ang lahat. Kinuha niya ang kutsilyo at naghintay sa daraanan ni Lynn papunta sa trabaho. Sumunod ng nakakatakot na pag-atake na nabanggit sa unang bahagi ng ating kwento. Dahil hindi niya matanggap ang paulit-ulit na pagtanggi ni Lynn, tuluyan niya nang isinagawa ang kanyang marahas na plano. Noong September 23, 2014, inaresto ng mga pulis si Chang at formal na kinasuhan. Sa paglilitis, madalas siyang umiiyak at humihingi ng tawad sa pamilya ni Lynn. Sinabi niyang labis niyang pinagsisihan ang kanyang ginawa at handa raw siyang gugulin ang kanyang buong buhay para pagbayaran ito. Habang nasa detention, araw-araw siyang nagsusulat ng mga Buddhist scriptures para mabawasan ang kanyang konsensya. Pero hindi naman siya napatawad ng pamilya ni Lynn. 22 taong gulang pa lamang nga ang kailang anak at may maganda pa sanang kinabukasan. Brutal nga siyang pinatay at hinaluan pa ng kahihiyan pagkatapos ng kanyang kamatayan. Walang kahit anumangang sorry ang makakapawi sa sakit na iyon. Mariin nga nilang hiniling sa korte na hatulan si Chang ng parusang kamatayan. Sa paglilitis, iginiit ng mga abogado ni Chang na posibleng may problema siya sa mental health at humiling ng psychiatric evaluation. Pero napag-alaman ng mga doktor na wala siyang malubhang sakit sa pag-iisip. Ayon sa kanila, ang mga ginawa niya ay bunga ng selos at galit at alam na alam niya ang kanyang mga ginagawa sa oras na iyon. Noong January 2016, napatunayang guilty si Chang sa murder at itinuring ng korte na napakabigat at brutal ng krimen. Sinentensyahan siya ng habang buhay na pagkakakulong at tinanggalan ng civil rights habang buhay. Pero umapila si Chang. Sa ikalawang hatol, noong 2017, nakipagsettle ang mga magulang ni Chang sa pamilya ni Lynn at nagbayad ng humigit kumulang 20 million pesos. Dahil sa settlement, guilty plea at paniniwala ng korte na mababa na ang chance na uulit siya ng krimen, ibinaba ng High Court ang sentensya ng 15 taon kasama pa ang ibang kaso, naging 21 taon na lamang at 6 na buwan ang kabuang hatol niya. Nagdulot naman ito na matinding galit sa maraming tao sa Taiwan. Marami ang naniniwala na sobrang brutal ng krimen para sa ganitong kaliit na hatol at hindi dapat nakakaapekto ang pera sa bigat ng parusa. Hindi rin nga ito matanggap ng ina ni Lynn at umapila siya sa Supreme Court. Sa muling paglilitis noong July 6, 2017, sinabi ng Supreme Court na hindi sapat ang paliwanag ng lower court kung bakit mababa ang tingin nila sa panganib ni Chang na uulit sa krimen. At hindi rin ito nasuri ng maayos ang epekto ng kaso sa lipunan, kaya ipinabalik ang kaso para sa retrial. Noong March 2018, muli siyang sinentensyahan ng High Court ng 15 taon,
umapila ulit ang ina ni Lynn. Noong August 2019, muling binasura ng Supreme Court ang desisyon dahil kulang nga ang paliwanag sa pagbibigay ng mas magaan na parusa. Sa wakas, noong June 17, 2020, sinabi ng korte na planado ang pagpatay ni Chang dahil binili niya ang kutsilyo ng mas maaga at naghintay pa ito kay Lynn na may intensyong magpakamatay kasama siya. Binigyang diin din ng korte na ginawa ang krimen sa pampublikong lugar na nagdulot nga ng matinding takot at galit sa lipunan. Ayon sa mga hukom, ang pera at pagsisisi ay hindi sapat para mabura ang sakit na dulot sa pamilya ng biktima at sa lipunan. Dahil dito, muli siyang sinentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong. Pero pagsapit naman ng February 25, 2021, muli na namang umapela si Chang, ngunit tinanggihan na nga ito ng Supreme Court at pinanatili ang habang buhay na pagkakakulong. Matapos nga ang halos 7 taon na paglilitis, tuluyan nang natapos ang kaso. Si Chang Yunwen ay ginugugol na nga ang natitirang buhay niya sa kulungan. Binabayaran niya ang kanyang mga ginawang krimen. At kahit nakamit na nga ng pamilya ni Lynn ang desisyong itinuturing nilang hustisya, ang sakit ng pagkawala ng kailang anak ay hindi na kailanman maaalis. Maraming salamat po sa palaging panunood ng aking mga kwento. At kung nagustuhan niyo po ang kwento ko sa gabing ito, pwede po ba ako makahingi ng isang like? At mag-subscribe na rin po kayo kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa aking channel. Mag-share na rin po kayo ng inyong mga komento patungkol sa kwento sa comment section. Malaking tulong po ito sa aking maliit na channel. Ako po si Denise at see you in my next video.